Kabanata 486. Maya-maya ay lumapit sina Mark at Lilibeth. Nagtataka, ilan sa mga kaibigan ni Leona ang nagtanong ng pangalan ni Lilibeth at natural, ipinakilala sila ni Mark. Si Lilibeth ay walang iba kundi ang compost ngayon mula nang siya ay naging isang assassin. Umiti siya sa bawat isa sa kanila at tumango kay Leona bilang pasasalamat. Bagamat alam ni Leona ang kanyang katayuan bilang isang mamamatay tao, pumayag siyang itago ang katotohanan kay Mark para sa kanya. Siya ay nagpapasalamat para dito. Umiti rin si Leona bilang pagkilala. Gusto niya talaga si Lilibeth. Kung hindi dahil sa alitan ni Lilibeth at Karen, ikalulugod niyang personal na turuan si Lilibeth ng lahat ng uri ng martial arts skills at assassination method. Pagkatapos ng lahat, siya ang mahal sa buhay ni Mark. Ito ay isang kapaki-pakinabang na dahilan. Baka maging close friends pa sila. Gayunpaman, alam ni Leona na hindi niya ito magagawa. Kung gagawin niya, sa huli ay gagamitin ni Lilibeth ang mga kasanayang iyon para patayin si Karen sa huli. Hindi niya ginustong mangyari iyon. Maliban na lang kung tumawag ng tigil si Lilibeth at Karen. Nagsimula na ang piging. Halina't kumain na tayo, nagugutom na ako. May binanggit. Maya-maya, nakahanap na ng pwesto ang lahat. Hindi pangkaraniwan para kay Mark at Lilibeth na magkasamang maghapunan dahil sa magkaibang schedule. Nakakainggit ang paraan ng pagpupuri nila sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-upo ng magkadikit. Ang ilan sa mga kaibigan ni Leona ay bumubulusok. Tungkol sa kung gaano kaganda ang hitsura ng mag-asawa. Si Leona naman ay tahimik na kumain. Kapag tumingin si Mark sa kanya, itataas niya ang kanyang ulo at tutugan ng isang banayad ng ngiti. Maliban doon, nanatiling nakababa ang ulo niya. Wala siyang ganang-gana pero kailangan niyang gawin. Kung hindi siya kumain, mag-aalala si Mark. Ibinaon ni Leona ang lahat ng kanyang emosyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi naramdaman ng kanyang mga kaibigan at ni Lilibeth na may kakaiba. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Leona sa ikakasal kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan bago umalis sa eksena. Samantala, pumunta si Mark sa banyo habang hinihintay siya ni Lilibeth sa labas. "Hoy, gorgeous, asawa mo ba yan?" Tanong ng isang kaakit-akit na boses. Kumunat ang noo ni Lilibeth. Paglingon niya, pinagmasdan niya ang paglapit ni Young Master Evan sa kanya. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Naisip niya. Oo, malamig na sagot ni Lilibeth. Dahil sa napakaraming tao at nakikisalamuha siya sa kabilang panig, hindi pa nakikita ni Kayden sina Mark, Lilibeth, at Leona na magkasama noon pa man. Tinungaling ka, nakangiting pang-aasar ni Kayden na hindi makapaniwala. Nang makalakad siya ngayon, hindi niya maalis ang tingin sa figure nito. Siya ay tumingin talagang napakasarap. Paanong ang lalaking kakapasok lang sa banyo ay magiging asawa ng magandang babaeng ito? Parang hindi naman sila intimate. Dapat magkakilala lang sila. She must be pretending so she would catch my attention. Well played, naisip niya sa sarili. Excuse me. Tinawag mo lang ba akong sinungaling? Napakunot noo si Lilibeth. Si Mark talaga ang asawa niya. Hindi siya nagsinungaling tungkol doon. Humiti lang si Kayden sa kanya at nagpatuloy, no matter. Still, can I get to know you? I'm not interested. Bagamat nagpapasalamat ako sa tulong mo ngayon lang, I'm more than willing to pay you in compensation. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Lilibeth. Siya ang may kontrol sa kayamanan ng pamilya Allen ngayon, kaya hindi isyo ang pera. Ayaw niyang makipagrelasyon sa ibang lalaki maliban kay Mark. Pera. Sa tingin mo kulang ako sa pera. Pang-aasar ni Kayden. Siya ay mula sa isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan. Bakit siya hihingi ng pera sa iba? Nalaman niyang kawili-wili ang babaeng ito. Nangangahulugan ba ito na wala siya rito para kunin ang kanyang atensyon o para sa kanyang pera? Nakaka-presko. Tuwang-tuwa na sabi ni Kayden sa kanyang puso. You might not be but this is the only way I can think of thank you, sagot ni Lilibeth. You don't need to thank me. You can treat me to a meal. I'm not picky, sagot niya. No, I won't. Just tell me your bank account details. I'll have the money transferred to you as my gratitude, she said firmly. Napabuntong hininga si Kayden at naisip, naglalaro pa rin siya ng hard get. That won't be needed.
Let's count this as you owe me a favor, nakangiti niyang sabi. Kumunat ang noo ni Lilibet at pinag-isipan ito. Tunay nga, tinulungan siya ng lalaking ito. Hindi maikikaila iyon. Gayunpaman, natagpuan niya itong hindi kapani-pani walang nakakagalit. Hindi ka ba magsasalita? Pagsisiyasat ni Kayden. Tama ka. May utang na loob ako sa iyo pero pera lang ang maibabalik ko, kaya sabihin mo ang presyo mo. Dapat wala pang $5 milyong, mahinang sagot ni Lilibet. $5 million. Forget it. Well, just remember that you owe me a favor anyway. I'm leaving for now, he markled, turns to walk away. Maya-maya, nagsimula na siyang tumungo sa exit. Tahan na, tigaw ni Lilibet sa kanya bigla. Napatigil si Kayden doon, lumingon sa kanya at nagtanong, ano yon? Magbago ang isip mo tungkol sa pagpapakain sa akin, di ba? Just a fair warning. You can ask me for money anytime but don't think about asking me for anything else. Or else, you'll regret it, Lilibet stated, making sure she was clear. Medyo hindi komportable ang tingin ng lalaking ito sa kanya. Panghihinayang. My, aren't you interesting? He markled. No, I'm not. I'm just reminding you to not mess with me. Bakit? Dahil sa asawa mo, panunuya ni Kayden. Tama iyan. Tumanggaw si Lilibet bilang sagot. Noong single pa siya sa school noon, kaliwat kanan ng mga lalaking humahabol sa kanya pero wala man lang siyang pakialam sa atensyon ng mga ito. Gayunpaman, ngayong karelasyon na niya si Mark, ang tanging focus niya ay nasa kanya at siya na lang. Imposibleng ilihis ang focus na iyon sa ibang mga lalaki. Pag nalaman ito ng asawa ko, magsisisi ka lalo, babala nito sa kanya. Di ba komedyante ka? Whatever, gorgeous. Dito na lang natin tapusin ang usapan natin. Tandaan mo, may utang ka pa rin sa akin. Paalala ni Kayden sa kanya sabay ngiti. Nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, tinanong ng kanyang driver, young master, ang babaeng iyon. Mukhang kawili-wili siya, pagtatapos ni Kayden. Young master, kailangan mo bang tumawag ng isang tao para subaybayan siya? Maingat na tanong ng driver. Hindi, she's definitely playing hard to get now. She will come to me by herself soon enough, confident na sagot ni Kayden. Natahimik ang driver pagkatapos noon. Ito ay isang makatwirang conclusion pagkatapos ng lahat. Young Master Evans ay kaakit-akit at ang mga kababaihan ay madalas na nag-aalok ng kanilang sarili sa kanya. Walang makakalaban sa kanyang alindog. Ang babaeng ito ay walang pagbubukod. Start the car, utos ni Kayden. Tumingin siya sa labas ng bintana para makita sina Mark at Lilibet na magkasamang naglalakad. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas ng kaunti sa isang bahagyang ngiti. Honey, bakit bad mood ka? May nangyari ba? Tanong ni Mark paglabas niya ng inidoro at nakita niya ang stoic na mukha ni Lilibet. Wala lang, hobby. Umiling si Lilibet. Walang dahilan para magalit siya sa lalaking iyon. Lumapit si Mark para bumulong ng isang bagay na nagpapula sa tenga ni Lilibet. Namumula ang sagot ni Lilibet, sige, uuwi na ako. Ikaw ang boss ngayong gabi, gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin ko, hooligan ka. May iba pa maliban kay Black Rose na sinusubukang patayin si Mark. Paanong hindi siya mag-aalala sa kanya? Tinadya niyang pumunta sa Central City para makasama niya ito. Hindi na kailangang sabihin, susundan siya nito pauwi. Napuno ng saya ang puso ni Mark. Marky, we can leave now? Pagpapalam ni Leona sa kanya nang magkita sila. Katatapos lang niyang magpaalam kay Miss Yarbrough. Sige po, Auntie Logan, walang pagtutol na sagot ni Mark. Sumakay na silang tatlo sa kotse pagkatapos noon. Kinitid sila ni Leona pauwi sa wakas. Dumating sila nang wala sa oras. Marky, you two have a pleasant night's rest, alright. I'll be sleeping in my room today so just yell if you need anything, okay? Sabi ni Leona. Medyo nakaramdam siya ng sama ng loob. Gustong-gusto niya ito sa tuwing nakatulog si Mark sa kondangan niya dahil sa tingin niya ay nakakaakit na panoorin itong natutulog. Gayunpaman, alam niyang hindi niya magagawa iyon ngayon. Okay, naiintindihan ko, sagot ni Mark. Si Leona ay pinuprotektahan siya ng husto sa mga araw na ito, tiyak na siya ay pagod.
Naisip niya na ito ay pinakamahusay para sa kanya upang magkaroon ng isang magandang pahinga sa gabing ito. Malumanay na ngumiti si Leona habang pinagmamasdan sina Mark at Lilibet na sabay na pumasok sa kanilang silid. Nanlalabo ang mga mata niya nang mawala na ito sa paningin niya. Napabuntong hininga, nagsimula siyang maglibot araw-araw sa labas upang tingnan kung ligtas at ligtas ang lahat bago bumalik sa kanyang silid. Ang gulo ng isip niya. Hindi niya napigilan ang sarili na isipin kung ano ang ibinabangon ng mag-asawa sa katabing bahay. Kahit anong pilit niya, hindi siya makatulog o tumutok man lang para magbasa ng libro o manood ng sine. Kapansin-pansin, hindi siya partikular na nakaramdam ng inggit o galit. Nakaramdam na lang siya ng sama ng loob habang hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay ang well-kept cat mask. Nang tingnan niya ito, napangiti siya at nagsimulang alalahanin ang nangyari sa labas ng bar noong araw na iyon. Ang halik na iyon kay Mark ay nagpalubog sa kanya. Napangiti si Leona sa naisip. Nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, naramdaman niyang unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Kabanata 487. Nakaupo si Leona sa kanyang silid, tulala. Samantala, napasubsob si Lilibet sa dibdib ni Mark at nagtanong, "Bobby, anong ginagawa mo kamakailan?" Kinailangang ipaalam ni Lilibet kay Mark ang tungkol sa pagpatay. Nang marinig ang ganoong tanong mula sa kanya, sinimulan ni Mark na sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari kamakailan sa Champ family na ikinagulat ni Lilibet. Nangangahulugan ito na ang pamilya Champ ay wala sa kanyang listahan ng mga sospek. Kung gayon, sino kaya ito? Bobby, there's no easy way to put this but, you're in danger. I need to follow you around to make sure you're safe, sabi ni Lilibet sa kanya with a solemn tone. Wala siyang ideya kung sino ang gustong pumatay kay Mark. "Sumunod ka sa akin," tanong ni Mark. Natutuwa siyang malaman na mas madalas siyang kasama ni Lilibet ngayon pero hindi ba mas delikado iyon para sa kanya? Tutal, nag-aabang sina Black Rose at Brayden, naghihintay ng tamang pagkakataon para patayin siya. Oo, pagkumpirma ni Lilibet na seryosong nakatingin kay Mark. Kailangan niyang. Naantig si Mark doon at hindi napigil ang bamulong ng matatamis na bagay sa kanyang tainga. Namumula, mahinang saway ni Lilibet, "Sige, I'm yours and yours only. I'll do whatever you want me to do tonight, okay? You know I cannot give my all to you until we've settled the conflict between your mom and me, right? Can you wait until then?" Kailangan niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama anuman ang mangyari. Nakalulungkot na si Karen, ang pumatay sa kanyang ama, ay ang ina ni Mark. Si Mark ay isang taong kinalakihan niya at natatakot siyang isipin na saktan siya. Ngunit siya ay nasa isang dilema. Ano ang dapat niyang gawin? Niyakap siya ng mahigpit ni Mark na para bang nararamdaman niya ang kanyang iniisip. Siyempre, alam niya kung gaano ito kahirap para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya opisyal na nagpakasal sa kanya sa lahat ng oras na ito. Gusto niyang respetuhin ang mga desisyon ni Lilibet at huwag itong bigyan ng karagdagang pressure. Napabuntong hininga si Mark habang iniisip ang hindi tiyak na kinabukasan nila ni Lilibet. Naguguluhan din siya. Nais niyang parehong hindi masaktan ang kanyang ina at si Lilibet. Pero alam niyang imposible. Alam niyang isang makasariling pag-iisip iyon ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Sandaling natahimik ang dalawa. Ayaw ni Lilibet na malungkot si Mark, kaya dahan-dahan siyang bumulong, "Bobby, anong kailangan mo sa akin?" Tumingin lang ito sa kanya at bumantong hininga. "I swear that before I do anything to your mom, I will let you know beforehand. I promise, okay," malumanay niyang sabi. Siyempre, naniwala si Mark sa kanya. Tahimik siyang napabuntong hininga at pilit na ngumiti doon. Nang makita siyang ngumiti, hinalikan siya ni Lilibet sa labi at sinabing, "Yan ang gusto kong makita, Bobby." Namula si Lilibet habang nakatingin sa kanya. Siya lang ang nakakagawa sa kanya ng ganito. Hindi siya mapakali na sumulyap man lang sa ibang lalaki. Matagal na siyang hindi nakasama ni Mark. Isa pa, napaka-submissive niya ngayon. Hanggat gusto niya, gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ano pa ba ang mahihiling niya kapag naging asawa na niya ito? Lumipas ang gabi. Ang umalingaw-ngaw na amoy ng almusal ang gumising sa kanilang dalawa kinaumagahan. Parang nagluluto ng almusal si Leona. Nadama ni Mark na pinagpala kagabi, iniisip na ang kanyang asawa ang pinakamahusay. Nang sa wakas ay lumabas na silang dalawa sa kanilang silid.
Nakita ni Leona ang kanilang espiritu at naisip. Siguro nagsaya sila kagabi. She felt glum since last night but wasn't the least tempted to act on any desires, bagamat magkasama sina Mark at Lilibet. Hindi siya makatulog kagabi kaya nanood siya ng sine. Karaniwan siyang nagbabasa ng mga libro sa tuwing siya ay nababato at nagsasanay pagkatapos nito. Gayunpaman, ni minsan ay hindi niya naramdaman na ang isang gabi ay napakahirap tiisin. Gayunpaman, nalungkot lamang si Leona at wala siyang ibang negatibong damdamin tulad ng selos. Si Leona ay isang taong hindi maiinggit sa iba o gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa relasyon ng iba dahil lang nababagay ito sa kanya. Hindi siya ganoong klase ng tao. Mas gusto niyang ibaon ng lungkot sa kanyang puso at hayaan na lang. Pagkatapos nilang kumain ng agahan, naglinis si Leona, pinananatili ang kanyang ngiti sa lahat ng oras. Nang sa wakas ay nakabalik na siya sa kusina, iniwan ang presensya ni na Mark at Lilibet, nagsimulang lumabo ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, pumasok si Lilibet at binati siya, Tita Logan. Binati niya si Leona tulad ng gagawin ni Mark. Lilibet, anong problema? Nakangiting tanong ni Leona. Isinara ni Lilibet ang pinto ng kusina at saka tumingin sa kanya. Nagulat si Leona doon at inilapag ang mangkok sa kanyang kamay, biglang napagtanto ang mataimtim na tono ng pag-uusap na pupuntahan. She questioned, hindi ka lang nandito para bumisita, di ba? Tama ka, hindi ako. Nakatanggap ako ng trabaho na may reward na $100 million, diretsong pahayag ni Lilibet. Alam ni Leona na isa siyang assassin, kaya wala siyang dahilan para itago ito sa kanya. $100 million. That sounds great. Wait, sino ang target mo? Gulat na tanong ni Leona. Natahimik si Lilibet dahil doon. Tila may naintindihan si Leona sa kanyang pananahimik at idinagdag, si Mark, di ba? Nandito ka ba para patayin siya? Hindi, walang katotohanan. Nandito ka para protektahan siya, di ba? Tumanggaw si Lilibet bilang pagsang-ayon. So, may nagbabayad ng $100 million para patayin si Marky. And you accept this mission? Tanong ulit ni Leona. Yes, I did. Pagkumpirma ni Lilibet. May malamig na ningning sa mga mata ni Leona. Alam niya ang mga patakaran ng organisasyon ng assassin. Hindi maiiwasan na hindi makakuha ng karagdagang impormasyon si Lilibet sa kliyente. Ngunit bakit may isang tao sa labas na nagbabayad ng napakababang presyo para patayin si Mark? Masyadong mababa ang $100 milyong para sa kanyang buhay. Noon lang, parang may narealize si Leona at nagtanong, so you've basically broken the assassin's rules, right? Mas importante ang asawa ko kaysa sa anupaman, matigas na sagot ni Lilibet. Tumingin ulit si Leona kay Lilibet at medyo gaman ang pakiramdam. At least, kahit may sama ng loob si Lilibet kay Karen, alam pa rin niyang inosente si Mark. I see, sagot ni Leona. Magiging mas mapagbantay siya ngayon. Gayunpaman, alam niyang may takdang oras para patayin ni Lilibet ang isang tao na itinakda ng organisasyon. Nangangahulugan ito na magiging ligtas si Mark sa ngayon. Maaari silang tumuon sa pagtanggal ng Black Rose ngayon. Medyo gamon din ang pakiramdam ni Lilibet at sinabing, Tita Logan, salamat sa pag-aalaga kay Mark sa panahong ito. You don't have to thank me, nakangiting sagot ni Leona. Nang makaalis na si Lilibet, nagsimulang mag-isip si Leona tungkol sa mga posibleng salarin ngunit wala siyang laman. Sa mga sumunod na araw, parang pandikit pa rin sina Lilibet at Mark. Kagabi lang ay tuluyang nakatulog si Leona dahil sa pagod. Nanaginip siya ng halikan sa labas ng bar at ano kaya ang mangyayari kung ipinagpatuloy nila. Natigilan si Cheryl nang makatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang estranghero ay nagpadala sa kanya ng isang smiley na emoji at siya ay nalilito. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng sunod-sunod na larawan. Lahat sila sa kanya. Siya ay nagalit. Hindi siya makapaniwala kay Brenda. Upang bigyan siya ng isang piraso ng kanyang isip, tinawag niya si Brenda ng galit. Sa sandaling magkadugtong ang linya, tumawa ng masama si Brenda sa kanyang tainga. Anong gusto mo? Tigaw ni Cheryl. Ito ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Masyadong marami si Brenda sa kanyang mga hubad at mayroon pa siyang video. Ilang araw nang inuutusan ni Cheryl ang mga tao na subaybayan si Brenda, ngunit hindi siya natagpuan. Lalong tumindi ang takot niya nang maisip niya ang mga kumakalat na larawan.
Kinakabahan si Cheryl ngayon. Alam niyang ipinapadala ni Brenda ang mga larawang ito para tuyain siya, para i-blackmail siya. Why are you so mad, Cheryl? Don't you think these photos looks artistic? I sure think so. You have the most perfect figure. How do you maintain it? Anong kinakain mo? Panunuya ni Brenda. Gayunpaman, talagang naiinggit siya sa figure ni Cheryl. Walang hiya ka. Anong gusto mo? Sabihin mo lang. Galit na sigaw ni Cheryl. Paanong may kumuha ng mga ganoong larawan sa kanya? Nagsisi siya na hindi niya sinakaw si Brenda noong araw na iyon. Naku, wala akong gusto. I just think it's such a shame that only I got to admire your gorgeous figure. So, I decided I want to let more people admire it as well, like those from the 4 greatest households. Ano sa tingin mo dyan? Humisi si Brenda. Masyadong matamis ang paghihiganti, natutuwang naisip niya. Magkano pera ang gusto mo? Angal ni Cheryl. Well, hindi ka mapagbigay. Since you've asked, I want $1 trillion. Excited na sabi ni Brenda. Ano? Naiinis si Cheryl habang iniisip, 1 trilyon. Paano nasabi ni Brenda ang ganoong figure ng malakas? Dahil kay Mark, maraming negosyo sa ilalim ng Champ family ang nangangailangan ng maraming pera para mabayaran ang kanilang mga utang. Sa nakaraan, ang $1 trilyong ay tiyak na madaling kunin. Ngunit sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang Champ family ay hindi kayang bayaran ang halagang iyon ngayon. How dare Brenda demand such a malaswang halaga ng pera? Masyadong ambisyoso ang babaeng ito. Bakit parang galit na galit ka? Nakakatakot. Ngayong nagawa mo na, ikakalat ko ang mga litrato mo para bigyan ka ng leksyon. Siguradong marami ang makaka-appreciate sa kanila, tumawa ng malakas si Brenda. Kabanata 488. Huwag, tigaw ni Cheryl. Siya ay sabay-sabay nagalit, nahihiya, at nababagabag. Palagi siyang konserbatibo sa kanyang katawan. Kung ikakalat ang mga larawang ito, hindi niya mabubuhay ang sarili. Ano kaya ang magiging reputasyon ng pamilya Champ? Mapapait na hirap ang pinagdaanan ni Cheryl noon. Hindi naging madali para sa kanya na makamit ang kapatawaran ni Mark. Akala niya ay wala na at nakaraan na ang mga panahong iyon ng paghihirap ngunit bumalik na naman. Lalong nagalit si Cheryl. What was that? You don't want me to spread the photos. Well then, hand over the $1 trillion, Brenda cackled on the other end of the line. Ang kumpiyansa ng isang tao ay sinasabayan ng kanyang mga kakayahan. Si Brenda ay bumuti ng husto matapos dumaan sa isang yugto ng pagsasanay ni Black Rose. Masasabi pa nga ng isa na siya ay higit na walang awa kumpara kay Black Rose mismo. Siya ay malupit at may malakas na potensyal. Ito ang dahilan kung bakit siya naging sapat na kumpiyansa para humingi ng ganoong kataas-taasang presyo. Sa tingin mo ba may hawak akong ganoong kalaking pera ngayon? Malamig na tanong ni Cheryl. Iyan ang problema mong lutisin. Ang aking presyo ay nakatayo pa rin, $1 trilyong, kahit 1 sentimo ay mas mababa. Sa kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap ng Champ family ngayon, imposibleng mag-withdraw ako ng ganoon kalaking pera. Pagtatalo ni Cheryl. Mamantong hininga si Brenda, bingi ka ba o pipi? Tinabi ko lang naman sayo, di ba? Iyan ang negosyo mo sa pag-aayos, wala rin akong pakialam. Yan ang halaga na dapat mong bayaran. Nakaramdam siya ng saya. Kung ang Champ family ay nalugi, siya ay nasa cloud 9. Pinugbog siya ni Cheryl noong nakaraan. She deserved this. Dudurugin siya ni Brenda. Ikaw, nabulunan si Cheryl. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Alam mo, marami akong kinunan ng litrato noong gabing iyon. Halika, ipakita ko pa sayo. Ano ang pakiramdam mo kapag tinitingnan mo ang iyong sarili? Haha. Huling nguya ni Brenda. Ngunit habang ipinapadala ni Brenda ang mga larawan kay Cheryl, hindi sinasadyang pumili siya ng larawan ni Black Rose at naipadala rin iyon. Tinagmasdan ni Cheryl ang mga larawan na isa-isang ipinadala sa kanya. Siya ay labis na nahihiya. Gayunpaman, ang huling larawan ay nakakuha ng kanyang mata. Uminto siya at tinapik ito para mas makitang mabuti dahil hindi niya akalain na siya pala ang nasa larawan. Ang magandang babae na ito ay isang dayuhan na may magandang figure. Si Brenda ba ay kumuha rin ng kanyang mga larawan ng palihim.
Oo, parang walang malay ang babaeng ito at nakapikit. Higit pa rito, may mga sugat na nagkalat sa buong katawan at may hawak siyang baril. Sino ang babaeng yun? Natarante at naiinis si Cheryl sa sadistang ugali ni Brenda. Paano niya kukunan ng litrato ang isang babaeng nasugatan? Ilang litrato ang kinuha niya? Naisip pa rin ni Cheryl ang larawan. Naisip niya na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya sa katagalan. Kung mahahanap niya ang babae sa larawang ito. Oh crap, mali ang naipadala kong litrato. Natarante ang isip ni Brenda. Dali-dali niyang tinanggal ang larawan ni Black Rose na nakahinga ng maluwag nang gawin niya iyon. Gayunpaman, hindi niya alam na naisave na ni Cheryl ang larawan. Bibigyan kita ng isang araw para pag-isipan ito. Kung hindi, makikita ng bawat tao sa mundo ang mga larawang ito. Lubos silang nagpapasalamat na makita ang mga ito. Natigilan si Brenda, ibinaba ang tawag. Bang! Kumatok si Black Rose sa pinto at tinawag siya, hindi ka pa rin ba bumabangon? Oras na ng pagsasanay. Sige, kaagad. Itinabi ni Brenda ang kanyang telepono at nagmamadaling nagsuot ng damit, nagmamadaling lumabas ng pinto. Tahimik niyang pinagmamasdan ang pagiging stoic ni Black Rose. Tisiguraduhin ni Brenda na ang kanyang mga kakayahan ay hihigit sa Black Rose's. Plano niyang gamitin ang parehong paraan para ay blackmail siya sa pagbibigay sa kanya ng pera. Nagbabanta si Brenda na ilantad din ang kanyang mga hubad sa buong mundo. Kusang loob niyang sinundan si Black Rose habang nagsasanay. Sa katunayan, si Brenda ay nagsasanay ng husto mag-isa mula nang siya ay bumalik. Kinailangan niyang pagbutihin ang sarili para maalis ang lahat ng lalaki. Sa kabilang banda, si Cheryl ay napaupo sa sahig dahil sa dismaya. $1 trillion, naiisip niya sa pagkabalisa. Hindi niya posibleng magkaroon ng ganoong kalaking pera sa ganoong kaikling panahon. Bukod dito, kahit na nakuha niya ito, paano kung naglaro si Brenda? Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay pangangikil siya ng walang katapusan? Nawala ng pag-asa si Cheryl. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang pamilya Champ ay hindi kayang kumuha ng napakaraming pera. Nang naisip niya ang mga kahihinatnan, siya ay nasaroon ng loob at napahiya. Tahimik siyang umiyak, tumutulo ang kanyang mga luha. Nay, anong meron? Napansin ng kanyang anak na babae ang kanyang mga luha, tumakbo sa kanya. I'm fine. Go on and play alone there, dear, sabi ni Cheryl habang pinupunasan ang mukha pero tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Wala siyang ideya kung ano pa ang gagawin. Hinanap niya si Brenda sa malayo ngunit nakarating pa rin siya na walang dala. Ma, may problema ka ba? You can always ask that uncle to help you, you know, seryosong sabi ng kanyang anak. Mark, tumakit ang puso ni Cheryl sa naisip. Paano niya ito matutulungan? Oo, siya. Tutulungan ka niya. Mabuting tao ang tiyuhin na iyon, deklara ng kanyang anak. Alam ni Cheryl na mabuting tao si Mark, ngunit literal na pinatawad niya ito. Paanong bigla na lang siyang pumunta sa kanya para sa isang pabor? Sige, dear. Go and play now. Tinatapik niya ang ulo ng anak habang sinasabi. Ang kanyang anak na babae ay masunurin sa kanyang negosyo. Maya-maya, lumapit si Cheryl para yakapin siya at pinaalalahanan, magpakabait ka. Aalis ako saglit. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Yes, Mom. I will, sagot ng kanyang anak. Maganda ang ugali niya. Nakipaghiwalay si Cheryl sa kanya. Maya-maya pa ay umalis na si Cheryl na tulala. Mamamatay siya bago hayaan ang kanyang pamilya sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, tumatakbo ang kanyang isip habang sinusubukan niyang mag-isip ng mga solusyon sa kanyang problema. Malapit na siyang maiyak muli. Nang hindi niya namamalayan kung saan siya pupunta, hindi niya namamalayan na nagmaneho sa isang partikular na lugar at tumigil doon. Nagulat siya sa sarili niya. Bakit siya pumunta dito? Napabuntong hininga siya at akmang aalis na sa lugar nang biglang may nakita siyang kotseng papalabas ng gusali. Si Leo na iyon kasama sina Mark at Lilibet. Ibinaba ni Cheryl ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na makipag-eye contact sa sinuman sa kanila. Napaluha siya agad, nakakaawa. Marky, nandoon ang sasakyan ni Cheryl, pagpapalem ni Leona nang mapansin niya. Napatingin si Mark sa direksyon na itinuturo niya at napaisip sa sarili, anong ginagawa niya rito.
Hindi ba niya napatawad na siya? Tumingin si Lilibet at nagtanong, "Hoy, bakit siya umiiyak?" Lumingon siya para tingnan siya. "Honey, anong tinitignan mo sa akin?" Naguguluhang tanong niya. "You little rascal, ano sa tingin mo?" Samahan daw si Lilibet sa tenga niya at sinabing. Ang implikasyon ay halata. Nasa bingit ng breakdown si Mark ngayon. Sa sandaling ito, nagawa ni Cheryl na maglakas loob na lumabas sa kanyang sasakyan. Wala siyang choice ngayon. Kailangan niyang makausap si Mark. Namumula at namamaga ang mga mata niya habang naglalakad. "President Logan, I'm so much sorry, but can I talk to Mr. Orleans privately for a moment?" Pansamantalang tanong niya. Nakita niya si Lilibet na nakaupo sa kotse at nag-isip ng kakaiba, sino itong babaeng ito? Ang ganda niya. Sa totoo lang, ayaw ni Leona na gawin iyon dahil si Cheryl ay isang kasumpa-sumpa na kumakain ng tao. Hindi niya nais na magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan si Mark kay Cheryl. Gayunpaman, si Cheryl ay mukhang naiiyak na ang kanyang mga mata. Naawa si Leona sa kanya at gustong magpakita ng habag sa kanya. "Marky, okay lang ba yon?" Tanong ni Leona kay Mark. Ilang beses niyang sinulyapan si Cheryl bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Kung hindi, maaantala lang ni Cheryl ang oras ng lahat. Naglakad sila sa gilid habang si Cheryl ay nauutol na humihikbi, "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon, Mr. Orleans." "Ano yon?" "May schedule ako, alam mo ba?" Medyo naiinip na sabi ni Mark. Ay, nagsimula siyang mautal. "Basta sabihin mo sa akin." Malamig niyang sabi. Umiyak si Cheryl na parang may nagkasala sa kanya at nakiusap ito sa kanya, "Mr. Orleans, I'm sorry to ask this of you but can you please help me?" "Bakit kita tutulungan?" Tanong ni Mark, nanlilisik ang tingin sa kanya. I know, pero wala na talaga akong ibang choice." Mas lalong lumuha si Cheryl habang nagpapaliwanag na parang mas nakakaawa. Hindi kumibo si Mark at tumingin lang sa kanya. Si Brenda ay may mga litrato ko. Ginagamit niya iyon para i-blackmail ako para bigyan siya ng pera na wala ako, humihikbi si Cheryl. "So, gusto mo babayaran ko para makuha mo ang mga litratong iyon?" Walang pakialam na tanong ni Mark. Kakaiba ang babaeng ito. Bakit inisip ni Cheryl na tutulungan siya nito noong una? Hindi yon. "Mr. Orleans, you're a powerful man. I just need your help to find her whereabouts. Is that okay? Please, I beg of you." Patuloy na pagmamakaawa ni Cheryl. Ang ekspresyon ni Mark ay dismissive. Hindi niya inaasahan na magiging matapang si Brenda para i-blackmail si Cheryl. Siya ba ay tanga? Magkano kanya na blackmail? $1 trillion, sagot ni Cheryl habang humahagulgol siya. Natigilan si Mark sa nakakaalarmang kabuuan. Tinapa niya ang ilong habang pinag-iisipan ang hiling nito. "Mr. Orleans, marami ring kinunan ng litrato si Brenda ng ibang babae. Alam kong may binabalak siya," patuloy ni Cheryl. "Ano? Nagpa-picture pa siya sa ibang tao?" "Sino?" tanong ni Mark na bigla siyang nagka-interes. Bilang karagdagan sa mga larawan ni Cheryl, paano nagawa ni Brenda na kumuha rin ng mga larawan ng ibang tao? Ito ay simpleng kamangha-mangha. Kabanata 489. Hindi ko siya kilala. Walang ideya si Cheryl kung sino ang taong iyon. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa assassination organization dati, lalo pat nakita niya si Black Rose. Tumaas ang isang kilay ni Mark at nagtanong, "Kung gayon, paano mo nalaman?" Nang ipadala sa akin ni Brenda ang mga larawang iyon, hindi niya sinasadyang nagpadala ng isang hindi sa akin. "Dito, Mr. Orleans, tingnan mo." Inilabas niya ang kanyang telepono at hinanap ang pinakahuling larawang na-save niya bago ito ibinigay sa kanya. Tinulyapan ito ni Mark at natigilan. Ang babae sa larawan ay si Black Rose. Ano ang nangyayari? Si Brenda ba ang kasama niya sa lahat ng oras na ito? Paano ito naging posible? Medyo natarante si Mark habang tahimik na humahanga sa katusuhan ni Brenda. Paano niya nagawang kumuha ng litrato ng Black Rose sa ganitong estado? Alam niyang siguradong hindi papayag si Black Rose dito. Kung gayon, paano siya? Noon lang niya napansin ang ilang mga pasa sa balat nito sa larawan. Kinuha ba ni Brenda ang mga larawang ito nang si Black Rose ay nasugatan at nawalan ng malay?
Kung ibinahagi niya ang larawang ito kina Leona at Lilibeth, siguradong magugulat silang dalawa. Lihim na napatawa si Mark sa sarili. Si Black Rose, ang nangungunang assassin, na kinuna ng isang babaeng tulad ni Brenda ang kanyang mga larawan. Nakakatuwa lang. Kung alam niya ang tungkol sa bagay na ito, siguradong mawawalan siya ng pag-asa, hindi ba? Tarante si Cheryl sa biglang saya ni Mark. Anong nginingiti niya? Dahil ba dayuhan ang babaeng nasa larawan? Hindi pwede. Siguradong nagkaroon siya ng patas na pagkakataon na makakita ng mga magagandang dayuhan dahil napakahusay niya. Baka kilala siya ni Mark. Iyon lang ang naiisip niyang dahilan. Ipadala muna sa akin ang larawang ito, hiling ni Mark. Pumayag siya at ipinadala ang larawan sa kanya sa pamamagitan ng WhatsApp. Matapos matiyak na natanggap na niya ang larawan sa kanyang telepono, mabilis niyang itinago ang telepono. Pakiusap ni Cheryl, Mr. Orleans, kaya. Maaari ko bang hilingin sa iyo na tulungan akong mahanap si Brenda, mangyaring? I beg you. Wala na siyang ibang alternatibo kundi ang humingi ng tulong kay Mark. Ayaw makialam ni Mark sa negosyo ng iba. Kung tutuusin, hindi naman siya santo. Hindi niya siguro matutulungan ang bawat babaeng umiiyak sa harap ni kanya. Gayunpaman, ang katotohanan na si Brenda ay may larawang ito ng Black Rose ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Kung mahahanap niya ito, nangangahulugan ito na matuntun din niya si Black Rose. Sa wakas ay naunawaan ni Mark kung bakit hindi lumitaw ang mamamatay tao kamakailan. Lumalabas, nasugatan siya. Please, help. Patuloy na pagmamakaawa ni Cheryl, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Saway ni Mark, anong iniiyak mo? Humingi siya ng tawad at pilit na pinunasan ang kanyang mga luha. Alam niya na si Mark ay isang taong maaaring takutin siya sa kanyang talino. Kung hindi siya nito tinulungan, wala na talaga siyang ibang malalapitan. Kung iyon ang kaso, hindi niya magagawang magbigay ng ganoong kalaking pera sa sinuman. Nangangahulugan iyon na ikakalat ang kanyang mga larawan kahit anong mangyari. Mr. Orleans, alam kong inipilit ko ang kamay mo dito pero desperado na talaga ako ngayon. Kung makikita ng ibang tao ang mga litrato ko. Walang pakialam na sabi ni Mark, nakita ko na sila dati, alam mo. Ikaw. Aba, okay lang. Nahihiya talaga siya pero wala siyang choice dahil nakita na niya sila. She bit her lip and stammered, pero baka makita din sila ng ibang lalaki at please, I don't want that to happen. Sige, stop crying. Maghintay ka lang dito, sabi ni Mark at naglakad pabalik sa kotse. Tahimik na tumango si Cheryl at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa sarili niya. Bakit siya umiiyak sa harap ng lalaking mas bata sa kanya ng 8 taon? Bumalik si Mark kina Leona at Lilibeth at ipinakita sa kanila ang larawan. Pareho silang nabigla. Hobby, saan mo nakuha ang mga ito? Nagulat si Lilibeth. Ano sa lupa ang nangyari? Ito ay isang larawan ng Black Rose. Marky, ikaw. Nagulat si Leona. Hindi niya maisip kung paano niya nakuha ang mga kamay nito. Ipinaliwanag ni Mark ba ni blackmail ni Brenda si Cheryl sa kanyang mga hubad. Gayunpaman, malamang na hindi niya sinasadyang na ipadala rin sa kanya ang larawang ito ng Black Rose. Nagkatinginan ng dalawang babae na nagtataka. Pareho nilang kilala si Brenda. Paano niya nakaya ang lahat ng ito? Wala lang saysay. Lilibeth tried to deduce, so what now? Are Brenda and Black Rose conspiring together now? That must be the case. Kung hindi, hindi siya makakakuha ng ganoong litrato niya. Pero paano magagawa ito ng isang babae sa ibang babae? This is just despicable. Naluluha si Leona, hindi mailarawan ang kanyang nararamdaman ngayon. Hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Kung tutuusin, lahat sila ay babae. Dapat maging supportive sila sa isa't isa sa halip na sirain ang isa't isa dahil sa inggit. Hindi niya inaasahan na ang isang batang babae na tulad ni Brenda ay magiging mabisyo. Si Lilibeth naman ay walang imak. Gaano karaming tao ang kinuhanan ng litrato ni Brenda? Kung magkikita pa siya, siguradong bugbugin niya ito. Bilang isang babae mismo, siya ay namangha sa pagpayag ni Brenda na saruan ng ibang babae. Hindi ito makatao. I'm not sure about that, but stay cautious anyway, especially the two of you, mataimtim na sabi ni Mark.
Kung kinuna ni Brenda ng mga larawan sina Lilibet at Leona, tiyak na tatapusin siya ni Mark. Ngumiti ng malumanay si Leona. Hindi siya tanga, ang kanyang pakikiramay at saloobin ay depende sa kung paano siya tretuhin ng iba. Hinding-hindi niya hahayaang kahit sinong malapit na kuhanan siya ng ganoon. Walang sino man ang makakalapit sa kanya para gawin ito, maliban kung si Mark iyon. Gayunpaman, hindi ito isang posibilidad. Pareho silang hindi ang uri ng mga tao na magkaroon ng gayong mga anting-anting. Maaaring naging walang muwang si Lilibet para mahulog sa kanyang mga panlilinlang noon, ngunit walang paraan na malilinlang siya sa pagkakataong ito. Magiging maingat na lamang siya ngayon kapag ang isang tulad ni Brenda ay nasa malapit. Kung ang isang babae na tulad ni Black Rose ay nakuhanan niya ng litrato, si Brenda ay dapat magkaroon ng higit pang mga trick sa kanyang manggas, sabi ni Mark. Ngumiti si Leona at sinigurado sa kanya, totoo yan. Don't worry, we'll be sure to take care. Tumango si Lilibet at idinagdag, hobby, anong balak mo ngayon? Bueno, bina-blackmail ni Brenda si Cheryl para sa pera, kaya iyon ang isang paraan para maakit natin siya. Kapag nagpakita na siya, hindi dapat masyadong mahirap hanapin si Black Rose. Natahimik ng ilang segundo sina Lilibet at Leona. Maya-maya, tumango si Leona at sinabing, well, that sounds like a plan. Ipasa kay Cheryl ang phone niya, masusubaybayan ko ang lokasyon ni Brenda sa pamamagitan niyan. Kung sakaling makita ni Black Rose ang larawang ito na nasa pag-aari ni Mark, ano ang iisipin niya? Maya-maya, lumapit siya kay Cheryl. Dumudugo na ang mga labi niya dahil sa kinakabahan niyang pagkadyot. Marahan niyang tinawag, Mr. Orleans. She sounded so disheartened. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Hihilingin ko kay Auntie Logan na tulungan kang hanapin siya, sabi ni Mark. Salamat, Mr. Orleans, sabi ni Cheryl habang nagmamadaling ilabas ang kanyang telepono. Kinuha ito ni Mark at malamig na sumagot. You don't have to thank me, I'm not doing this for you. Sa totoo lang, kung hindi niya ipinakita sa kanya ang larawang iyon ni Black Rose, hindi niya ito matutulungan. Dahil ba sa babaeng nasa picture? Tanong ni Cheryl. Malamang tama ang kutob niya. Kilalangan ni Mark ang dayuhang babae sa larawan. Tumango si Mark. Salamat, Mr. Orleans. Maraming salamat, ibinaba ni Cheryl ang kanyang ulo habang patuloy na pinasasalamatan siya ng napakalaking pasasalamat. Nagpasalamat siya sa mga bituin na nasave niya ang larawang ito. Tama na talaga, tumingin si Mark sa kanya, walang kibo ang mukha. Ako. Napatigil si Cheryl at nagpatuloy sa pagkagatlabi sa hiya. Taos puso siyang nag-alok, Mr. Orleans, kahit anong hiling mo, sisikapin ko ang aking makakaya upang matupad ang mga ito. Pangako ko. There's no need for that, really, sabi ni Mark, na iniabot ang telepono kay Leona sabay kibot balikat. Hindi niya kailangan ng anumang pasasalamat nito. Kahit maganda, masunurin at Maislan si Cheryl, wala naman talaga siyang kailangan sa kanya. Ibinaba ni Cheryl ang ulo at mamantong hininga. Alam niyang walang kabuluhan na ipakita sa kanya ang kanyang pasasalamat. Walang paraan na makapagpasalamat siya sa kanya ng maayos dahil siya ay isang taong may lahat ng bagay. Talagang sinadya niyang magtrabaho para kay Mark kung hihilingin ito sa kanya. Wala siyang naisip na ibang bagay na hindi nararapat dahil alam niyang hindi siya interesado. Nang iyon ni Leona ang telepono ni Cheryl para mag-scroll sa mga text ni Brenda, napabuntong hininga siya nang makita ang kanyang hubot-hubad. Paano ito magagawa ni Brenda habang natutulog ang mga tao? Ito ay kasuklam-suklam. Ipinadala niya ang WhatsApp account ni Brenda sa ibang tao at inutusan silang subaybayan ang kanyang lokasyon. Okay Marky, you can give Cheryl her phone back now, nakangiting sabi ni Leona sabay abot ng phone sa kanya. Sa pamamagitan nito, ginawa ni Mark ang sinabi sa kanya. Salamat, pasasalamat ni Cheryl, ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Sabi ni Brenda bibigyan niya ako ng isang araw para pag-isipan ang kanyang alok, patuloy niyang kinakabahan. Got it? Sagot ni Mark. Sa mga kakayahan ni Leona, magiging sapat na madaling mahanap si Brenda sa loob ng isang araw. Umuwi ka na at hintayin mo ang update ko, sabi ni Mark, handa nang sumakay sa kanyang sasakyan. Kinagat ni Cheryl ang kanyang labi at biglang tumawag, hold on. Kumunat ang noo ni Mark. Kaya lang. Gusto kong ipaalam sa iyo na handa akong magtrabaho para sa iyo, Mr.
Orleans, sabi ni Cheryl. Hindi niya inisip na malaking bagay iyon noon, ngunit binigyan siya ni Mark ng panibagong pag-asa sa pagkakataong ito. Kailangan niyang magpasalamat sa kanya. Tinanong ni Mark, gusto mong magtrabaho para sa akin? Ngayong naisip niya ito, medyo may kakayahan na siya. Mabuti sana kung siya ang magtatrabaho para sa kanya. Gayunpaman, alam niyang tiyak na hindi papayag si Auntie Logan. Yes, I do. I'm willing to do anything. I really do want to thank you for your help this time round. Alam ni Cheryl na pinapatrabaho din siya ni Patricia, kaya alam niya magiging mabuti ito. Paraan para mabayaran siya. No, I'd rather not keep in contact with you if possible. Mukhang nagdadala ka ng malas saan ka man pumunta, diretsyong sabi ni Mark. Kinilig si Cheryl sa pahayag na iyon. Kung sinabi sa kanya iyon ng ibang mga lalaki, hindi siya makikinig. Gayunpaman, ang katotohanan si Mark ang nagsabi nito sa kanya ang nagpaluha sa kanyang mga mata. Ako. Wala pa akong nahawak ang lalaki. I swear. I'm not even married. Bakit lahat ng tao ayaw maniwala sa akin? Mr. Orleans, hindi talaga ako kung ano ang sinasabi nila. Hindi kumakain ng tao, muling nabulunan si Cheryl sa gilid ng muling pagpatak ng mga luha. Natigilan si Mark. Hindi niya dapat sinabi ang meron siya ngayon, masyadong malupit. Ngayon lang niya nagagawang eye comfort ito, okay, sige. Please, stop crying. Tumango si Cheryl at nagsimulang tumigil sa pag-iyak. Maya-maya, nagsalita ulit siya, Mr. Orleans, if you need anything at all, call me okay. I'll be waiting for your update at home then. Hindi alintana kung kakailanganin siya ni Mark o hindi, ginawa niya ang desisyong ito na suklian ang kanyang pasasalamat kahit na kaya niya. Sige, sagot ni Mark. Hindi na talaga siya nakatiis. Pakiramdam niya ay medyo nakakaawa talaga ang babaeng ito. Tutal, single mother siya. Mahirap sigurong alagaan ang anak niyang mag-isa. Tumango si Cheryl at tumalikod na para maglakad. Nang makabalik na siya sa kanyang sasakyan, napaiyak na naman siya dahil sa kahihiyan. Nahihiya siyang umiyak ng ganyan sa harap ni Mark kanina lang. Kabanata 490. Pinanood ni Cheryl si Leona na itinaboy sina Mark at Lilibeth. Nanatili siya sa loob ng kotse ng ilang sandali. Pagkatapos niyang tumigil sa pag-iyak ay pinunasan niya ang mga luha niya. Siya ay nag-aalala kung ang kanyang mga hubad ay mailabas. Dapat mahanap ni Mark si Brenda. Tama. Kung ganon. Mamantong hininga si Cheryl. Pinakamabuting maghintay siya ng balita sa bahay. Nang naghahanda na siyang magmaneho pa uwi, muli niyang naalala ang hindi kasiya siyang mga salita ni Mark at hindi niya napigil ang umiyak muli. Hindi niya pinili ang ipinanganak na may ganitong malas. Hindi niya kasalanan, ipinanganak lang siya nito. Nanatili siyang tulala hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa bahay. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagmamadaling nagmaneho pabalik. Pagkarating sa bahay, nag-asikaso siya sa ilang mabagay na may kaugnayan sa pamilya Champ bago makipagkita sa kanyang anak na babae sa isang pagod na estado. Matinong tanong ng kanyang anak, Nay, ngayon mo lang ba hinanap si Uncle Mark? Oo, kanina ko lang siya hinanap. Handa ba siyang tulungan ka? Yes, he is, sagot ni Cheryl sabay yakap sa anak. Sabi ko sa'yo, mabait na tao si Tito. Ang kanyang anak na babae ay yamakap sa kanya sa tuwa at bamulong, Nay, papakasalan mo ba siya? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi mangyayari yon, umiling si Cheryl at napaisip. Iyon ay hindi posible. Maliwanag, alam ni Cheryl na wala siyang romantikong damdamin para sa kanya. Kung mayroong anumang damdamin sa pagitan nila ni Mark, ito ay pasasalamat lamang. Kung talagang magkakasama sila, ito ay walang iba kundi isang kalakalan lamang. Bagamat bata pa siya, madali niyang sirain ang Allen family at maging sanhi ng pagkahulog ng Champ family sa ganoong kaitikot-takot na sitwasyon. Hindi siya magiging magandang kapareha para sa kanya. At saka, malinaw na hindi niya type si Cheryl. Lagi siyang umiiyak sa harap niya. Para sa kanya, isa lang siyang walang humpay na iyakin. Imposible ang mga bagay sa pagitan nila. Walang muwang na komento ng kanyang anak na walang kaunting kaalaman tungkol sa sitwasyon, bakit hindi? Lalaki si Tio, at ang mga lalaki ay may malambot na lugar para sa mga magagandang babae. Nay,
Ang ganda mo. Sigurado akong maraming gusto si Tito sa iyo. Siyempre, alam niyang maganda ang kanyang ina. Dahil siya ay isang pambihirang kagandahan, paanong hindi siya magugustuhan ni Mark? Hindi naman sa ganon. Maraming magagandang babae ang nakapaligid sa kanya, kaya hindi ako ang pinakamaganda doon. Isa pa, mas matanda ako sa kanya. Mas kamukha ko ang kuya niya. Bahagyang lumuwag ang pagkakayakap ni Cheryl. Gayunpaman, hindi siya kwalipikadong maging kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pero sa tingin ko, bagay sina mom at uncle sa isa't isa. Gusto ko talagang maging tatay si Uncle Mark. Kalokohan, mahal. Umiling si Cheryl. Ang kanyang anak na babae ay hinahayaan ng kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Ito ay wala sa tanong. Pero totoo, ibinaon ng kanyang anak ang sarili sa mga bisig ni Cheryl. Pag-alo ni Cheryl sa kanya, huwag mo nang isipin iyon, sweetheart. Kaya ka namang alagaan ni nanay mag-isa. Hindi mo kailangan ng ama. Ito ay totoo. Nakasanayan na niyang matulog mag-isa sa gabi. Paano kung ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ganito? Paminsan-minsan, siya ay nakadarama ng kalungkutan at kawalan, ngunit pinamamahalaan niya itong panatilihin at magpatuloy sa pagsulong. Kung tutuusin, hindi siya mabubuhay ng isa pang daang taon. Well, you actually like Uncle Mark, right? Kung hindi, hindi ka na humingi ng tulong sa kanya, inosenteng dagdag ng kanyang anak. Walang imik si Cheryl, my goodness, be a good girl and stop talking gibberish, alright. Ang kanyang anak na babae ay isang dakot. Naiwan siyang walang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Mark. Inaplos at nalikan niya ang kanyang anak habang hinihiga ang kanyang anak na babae para makatulog, huwag kang magsalita ng kalokohan. Matulog na tayo. Kailan mo hahayaang matulog si Uncle Mark sa tabi mo? Napabuntong hininga si Cheryl na nakikinig lang sa mga inosenteng salita ng kanyang anak. Kung sila ay matulog ng magkasama, ang kanyang anak na babae ay kailangang matulog ng mag-isa. Buntong hininga, ang kanyang sariling mga saloobin ay sinalakay ng kanyang anak na babae kadaldalan ngayon. Hinawakan ni Cheryl ang kanyang anak na babae at nagsimulang makaramdam muli ng pagkabalisa. Mahahanap kaya ni Mark si Brenda? Paano ang kanyang mga hubad? Marky, secured na ang specific location ni Brenda. Aalis na ako, sabi ni Leona kay Mark. Ipinahanap niya sa kanyang mga tauhan ang lokasyon ni Brenda at nalaman niyang nasa 100 kilometro ang layo mula sa kinaroroonan nila ngayon. Tina Mark at Lilibet ay nagpalitan ng kagyat na tingin. Bago ito, nakuha sila ni Black Rose sa isang kahabag-habag na estado kaya kinailangan nilang hulihin siya at maghiganti. Hindi na kailangang sabihin, hindi nila hahayaan na maging madali ang kanyang kamatayan. Kailangan nilang pagbayaran ang babaeng ito sa ginawa niya. Ang isang madaling kamatayan ay hindi babagay sa kanya. Okay, I'll prepare for a beat. Black Rose is pretty strong. Napatingin si Leona kay Lilibet. Tiyak na alam ni Lilibet ang panganib ng pagiging hindi handa. Kung hindi dahil sa huling pagkakataon ni Leona, namatay na siya. Sa lahat ng paraan, ang plano ni Leona ay mag-assemble ng kasing dami ng baril niya. Kayong dalawa, hintayin mo ako sa bahay, pag-aalinlangan ni Leona at tuluyang nagpasya na huwag paalisin si Mark. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging masyadong mapanganib. Kung hindi siya nag-iingat, sa halip ay papatayin siya ni Black Rose. Si Mark ay ayaw maghintay. Inalagaan silang mabuti ni Auntie Logan kaya hindi niya hahayaang harapin si Black Rose na mag-isa. Walang saysay na gawin niya iyon. Napabuntong hininga si Leona, hindi makayanan ang kanyang puppy eyes. Paano siya tatanggi sa kanya? She turned away and compromised, fine, you two follow me then. But be careful. Masunurin namang tumango sina Mark at Lilibet. Tila ay dapat na nasa kanilang mga daliri sa paa. Si Leona ay nagmaneho pabalik sa bahay upang mag-ipon ng ilang mga baril at bala. Mabilis niyang isinakay ang mga ito sa kotse at nagmaneho patungo sa markadong lokasyon. Naningkit ang mga mata ni Mark, isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Maghintay ka lang, Black Rose. Natapos ang pagsasanay ni na Brenda at Black Rose ngayon. Bumalik si Brenda sa kanyang silid, nakaramdam ng pagod habang patuloy na nagpapadala ng mga pagbabante kay Cheryl, wala na masyadong oras. Ano ang desisyon mo? Ang bigyan ako ng pera, o ang buong mundo ay humanga sa hubad mong katawan? Natarante si Cheryl.
Hindi pa ba nahahanap ni Mark si Brenda? Kung hindi, hindi ba siya napahamak? She dared not act rashly as she replied, hayaan mo akong pag-isipan ito. Hindi mo ba ako binigyan ng araw? Binigyan kita ng isang araw, ngunit nagbago ang isip ko. Bibigyan kita ng isang oras para pag-isipan ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, kailangan ko lang ipakita sa buong mundo kung sino ka talaga. Hini siya ni Brenda. Nakakabighani siyang asarin si Cheryl. $1 trillion, malaki iyon, kailangan kong pag-isipan. No, I will not give you too long. Let me guess, malamang may hiniling kang sumengot sa trail ko diba? Haha, nanunuya si Brenda habang nagpapadala ng isa pang mensahe. Natakot si Cheryl. Nalaman ba niya? Brenda kakled, nakakalungkot naman, hindi mo na ako mahahanap. Kasama niya si Black Rose all this time. Tagayong mapagbantay na babae kasama niya, walang paraan na may makakahanap sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Cheryl, ngunit nagsimulang magpanik nang masabi niyang tuwang-tuwa si Brenda. Nag-aalala siya kung nahanap ba ni Mark si Brenda dahil tiyak na nagtatago siya sa isang napakalibreng lugar. Nawalan siya ng pag-asa sa kanyang madilim na pag-iisip. I'll make it clear. Kung hindi mo pa ako sinasagot pagkatapos ng isang oras, isa-isa kong ibabahagi ang mga larawan mo. Itinabi ni Brenda ang kanyang telepono at ngumiti ng tagumpay. Naligo siya at naghanda para magpahinga. Out of the blue, nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Sumimangot si Brenda at maingat na naglakad patungo sa pinto, nagtanong, sino ito? Ako ito. Iyon ay Black Rose. Napangisi si Brenda. Bakit nandito si Black Rose? Binuksan niya ang pinto at tahimik na pumasok si Black Rose. Tanong ni Brenda, may magagawa ba ako? Sampal. Agad naman siyang binigyan ni Black Rose ng isang sampal sa mukha. Natigilan si Brenda. Tinakpan niya ang pisngi sa galit at sumigaw, Black Rose, anong ginagawa mo? Sampal. Nang walang anumang babala, muli siyang sinampal ni Black Rose. Tinitigan ng masama ni Brenda si Black Rose, sumisigaw, anong ginagawa mo? Bakit mo ako binabatukan? Ano ang ginawa mo? Malamig na tugon ni Black Rose, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa labis na pagnanasa sa dugo. Anong ibig mong sabihin? Anong pinagsasabi mo? Nagpanik si Brenda. No way, nalaman ba niya na si Brenda ang kumuha ng litrato niya? Walang paraan, tama. Hindi man lang nagawang tingnan ni Black Rose ang phone ni Brenda, kaya hindi niya alam, di ba? Kung hindi iyon, ano? Sampal. Muling sinampal ni Black Rose si Brenda at bumagsak si Brenda sa lupa. Napatras siya sa takot, nagmamakaawa, wala akong ginawa. I swear. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Natulala si Brenda. Tumailalim siya sa pagsasanay sa panahong ito at ang kanyang mga kasanayan ay tumaas ng husto. Gayunpaman, hindi pa rin siya katugma ng Black Rose. Hindi tanga si Brenda. Kung talagang gusto niyang tumalikod kay Black Rose, gagawin lang niya iyon kapag malakas na siya. Ngayong tinatakot siya ni Black Rose na ibigay ang kanyang telepono, hindi ba't nalaman niya ang tungkol sa mga larawan? Siya ay patay na karne. Dahan-dahang bumangon si Brenda at humalukip-kip sa paligid niya, nakikiusap, huwag mo akong patulan. Kailangang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dito. Bakit hindi natin ito pag-usapan? Tigaw ni Black Rose sa kanya, for the last time, give me your damn phone. Nanginginig sa gulat si Brenda. Ano kayang gagawin niya? Ipagtanggol ang sarili. Tiyak na mas mahihirapan siya. Nang walang pagpipilian, napaluha si Brenda at lumuhad sa harap ni Black Rose, humihingi ng tawad, I'm sorry. It's my fault.